Lahat sinasabing safe ang MP2. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, may mga Pilipino na after 5 years sa MP2, parang walang nangyayari sa pera nila. Hindi dahil scam ang MP2, hindi dahil nalugi sila, kundi dahil may mga hidden traps na halos walang nagtuturo. At kapag hindi mo alam ang mga traps na ito, pwede kang ma-stuck for years nang hindi mo namamalayan. Ngayong 2026, habang tumataas ang presyo ng bilihin at ang inflation umaabot ng 7.2%, maraming Pilipinong akala nila umuunlad na sila dahil may MP2 sila. Pero minsan, safe lang pala ang pera mo. Hindi talaga lumalago. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 hidden traps ng MP2 para siguraduhin na after 5 years, hindi ka isa sa mga magsasabing ang tagal kong nag-ipon pero bakit parang walang nagbago. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ito siguro ang pinaka-dangerous na trap sa lahat. Yung pakiramdam mong responsible investor ka pero in reality, nakapark lang pala ang pera mo. At maraming Pilipino ang nahuhulog dito. Kapag may MP2 ka, parang may psychological comfort. Parang feeling mo, okay na ako, investor na ako. Pero after 5 years, same income, same financial problems, same stress. Bakit? Kasi maraming tao na pagpapalitang saving money versus growing wealth. Magkaiba yun. Walang masama sa MP2. Actually, maganda itong tool. Pero ang problema, kapag ginawa mo itong buong strategy mo, kapag naging comfort investment siya, safe nga, pero minsan, sobrang safe na halos walang movement. At habang tumatagal, kinakain ka na pala ng inflation. Ito ang dangerous illusion. Habang nakikita mo lumalaki ang numbers sa account mo, akala mo umuunlad ka. Pero ang tanong, mas malaki ba talaga ang purchasing power mo? Mas mabilis bang umangat ang buhay mo? Mas lumapit ka ba sa financial freedom o nakaipon ka lang? At yan nagsisimula ang hidden trap. Ito ang trap na madalas mangyayari sa mga first-time investors. May ipon sila, tapos iniisip nila, sayang naman kung nasa bank lang. Kaya nilalagay lahat sa MP2. Ang problema, paano kapag nagkaroon ng emergency? Biglaang may nagkasakit, nawalan ng trabaho, kailangan ng cash, may family emergency. At dahil nakalak ang pera, mapipilitan kang mag-withdraw ng maaga. At dito pumapasok ang masakit na realization. Pwedeng mawala ang malaking portion ng dividends na pinaghintayan mo for years. Imagine this, 5 years kang disciplined. Every month naguhulog. Excited ka sa dividends. Tapos, isang emergency lang, boom, nabawasan o nawala ang gains mo. Ito ang problema kapag ang emergency fund mo at investment mo ay isang bucket lang. Hindi porke safe ang MP2, ibig sabihin, dapat lahat ng pera mo nandyan. Kaya bago ka mag-MP2, importante, emergency fund first. Dahil ang totoong investor, prepared sa emergencies. Hindi yung napipilitang sirain ang long-term plan. Ito ang trap na hindi ramdam agad. Tahimik siya, pero sobrang delikado. Kasi habang masaya ka sa dividends mo, tumataas naman ang presyo ng lahat. Pagkain, kuryente, gas, pamasahe, renta, at hindi ito haka-haka lang. Ayon mismo sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 7.2% ang inflation rate nitong April 2026. Ibig sabihin, habang naghihintay kang lumago ang pera mo, mas bumibilis din ang pagmahal ng cost of living. So kahit kumikita ka sa MP2, posible pa rin na halos hindi gumagalaw ang tunay na value ng pera mo. Ito ang pinakadelikadong feeling sa investing. Yung pakiramdam mong umuusad ka, pero in reality, humahabol ka lang pala. At maraming Pilipino hindi ito napapansin. Kasi ang tinitingnan lang nila, lumaki ba pera ko? Pero dapat ang tanong,
mas lumakas ba ang buying power ko? Magkaiba yun. Kaya minsan after 5 years, may ipon ka nga, pero parang hindi rin nagbago yung lifestyle mo. At dyan mo marirealize, safe nga pera mo, pero stuck ka pala. Ito naman ang trap na sobrang common. Yung annual payout ang pinili, tapos kapag dumating ang dividends, nagiging travel fund, Shopee fund, pang Christmas, bagong gadget, reward sa sarili. At walang masama mag-enjoy. Pero ang problema, akala mo kumikita ka, pero hindi mo pinapalago. Ito ang difference ng consumption versus compounding. Ang compounding, doon talaga lumalaki ang pera over time. Pero kapag bawat dividend season ginagastos agad, napuputol ang growth cycle. At after 5 years, mapapaisip ka, bakit parang maliit lang din ang progress? Kasi instead na pinagtatrabaho mo ulit ang pera, kinukonsume mo agad. Ito ang hidden lifestyle trap na hindi napapansin ng maraming investors. Ito siguro ang pinaka-sensitive na trap. At gusto kong linawin, hindi ko sinasabi mali ang MP2. Ang sinasabi ko, minsan hindi enough ang MP2 alone. Especially kung ang goal mo, financial freedom, faster wealth growth, early retirement, malalaking kapital. Kapag 100% ng strategy mo ay puro safe, possible na sobrang bagal din ang growth mo. At habang tumatagal, naiwan ka na pala. Ito ang danger ng comfort zone investing. Yung pakiramdam mong protected ka, pero hindi mo napapansin na kulang pala sa growth. Again, hindi ibig sabihin iwasan ang MP2. Ang ibig sabihin, use MP2 correctly as part of a bigger strategy, hindi buong strategy. Bigyan natin ng example. Si Investor A, lahat ng ipon nasa MP2, walang emergency fund. Annual payout siya, walang ibang investment. Komportable pero passive. After 5 years, may ipon, pero halos same pa rin ang financial situation. Tingnan naman natin si Investor B. May emergency fund, intentional ang MP2, compounding ang mindset, may growth strategy outside MP2. Ginagamit ang MP2 as one tool only. After 5 years, mas malaki ang financial movement, mas flexible, mas prepared, mas aggressive sa growth. Parehong nag-MP2, pero magkaiba ng outcome. Bakit? Kasi magkaiba sila ng strategy. So, paano hindi masayang ang susunod mong 5 taon? Simple checklist. Una, emergency fund first. Pangalawa, huwag ilagay lahat ng pera sa MP2. Pangatlo, understand liquidity. Pang-apat, use compounding intentionally. Panlima, don't confuse savings with wealth building. At pang-anim, build strategy bigger than one investment. Kapag tama ang paggamit mo sa MP2, malaking tulong siya. Pero kapag mali ang strategy mo, possible na after 5 years, mapagod ka lang maghintay. Hindi sayang ang MP2. Ang sayang, yung 5 years na akala mong umuusad ka na, pero nakapark lang pala ang buhay at pera mo. Kaya habang maaga, siguraduhin mong hindi lang safe ang pera mo. Dapat may tunay ding progress. If this video helped you think differently about MP2 and investing, don't forget to subscribe to The Brown Investor and comment below. Sa tingin mo, alin sa 5 hidden traps ang pinaka-dangerous para sa mga Pilipino ngayon?